So mga tol, kondisyon na nga po si former world title challenger Jonas Sultan na mapapalaban sa undercard ni Jerwin Angkahas sa bansang Japan ngayong darating na Sabado, February 24. Ipinakita po kasi ni Sultan ang bato-bato niyang katawan. Matatandaan mga tol, nakahapon lang nakarating na si Jerwin Angkahas sa bansang Japan at papuntang Japan na nga rin po si Jonas Sultan upang harapin ng Hapon na si Rico Masuda. Kasalukuyan nga pong nasa number 6 contender si Sultan sa WBO Bantam, kaya importante na maipanalo niya ang laban na yan para mas lalo pa siyang umakyat sa tuktok. Samantala, marami na nga po ang na-excite na talunin ni Jerwin Angkahas itong si Takuma Inoue. Kapag nangyari kasi na talunin ni Angkahas itong si Takuma, makakaganti na tayo sa pagkatalo ni Marlon Tapales kay Naoya Inoue noong nakaraang taon. Mukhang gagawin nga po lahat ng paraan ni Angkahas upang maiuwi ang WBA Bantam, kahit na may advantage pa itong si Takuma Inoue dahil sa balwarte niya ang bansang Japan. Sa panayam po kasi kay Jerwin Angkahas ng GMA na si sports journalist at analyst JM Siyasat, paliwanag ni Jerwin Angkahas, hindi daw niya iniisip ang hometown decision. As a fighter, ipapakita daw niya ang best niya sa itaas ng ring sa Sabado. Idudumi na umano niya ang bawat round para makumbinsi ang mga hurado na makuha niya ang bawat round ng laban. Maging nga po ang mindset ng coach ni Angkahas na si Juben Jimenez, ganun nga din po ang iniisip, ang duminahin ng bata niya ang kampiyon na Hapon at hindi din niya iniisip ang hometown decision dahil patayan daw talaga ang ipapakita ni Angkahas sa darating na bakbakan. Pagdating naman kay Takuma Inoue, hindi niya ina-underestimate si Angkahas dahil alam niyang isang solid fighter ang Pinoy. Kaya nga daw matagal naging kampiyon si Angkahas sa IBF Super Flyweight at ilang beses nakapagdepensa ng titulo. Hindi nga daw iniisip ni Takuma Inoue na siya ang kampiyon, bagkus ang iniisip niya, siya ang challenger sa laban nila ni Angkahas para daw maipakita ni Takuma Inoue ang gutom niya sa laban. So kaabang-abang talaga yan mga tol, kaya wag po nating palalampasin, ngayong Sabado na po yan. Sa kabilang banda naman mga tol, maraming nga po ang nagsasabi na ang sumira daw sa karir ni former 3 Division World Champion Janrel Casimero ay ang kapatid at head coach niyang si Jason Casimero, dahil yan sa matagal nang hindi kampiyon si Cuadro Alas at hanggang ngayon hindi pa din daw napapalaban sa title shot at puro tune-up fight na lang daw ang laban na ito ngayon. So nagsalita na nga po si Jason Casimero tungkol dyan. Paliwanag nga po niya sa live niya sa channel ng Cuadro Alas It's My Boy. May kapatid daw ba nasisiraan ng sarili niyang kapatid? Sa mga hindi daw nakakaalam, may plano daw kasi silang magkapatid na sabay daw silang aangat. Kung aangat daw si Cuadro Alas, aangat din daw siya. Dagdag pa ni Jason Casimero, nagtutulungan daw sila magkapatid dahil noon pa man na maliit pa lang daw sila, may pangarap na daw silang dalawa. Dati nga daw, pangarap lang daw nila na makalaban sa iba't ibang lugar. Noong mangyari na daw yun, doon na daw nilakihan nila ang pangarap nilang dalawa. Hanggang sa maging 3 Division World Champion na nga po itong si Cuadro Alas. At kahit anong pagsubok ngayon, sila pa rin na magkasama at hindi nag-iiwanan. Pero yun kasi yung sinasabi nila, pero may kapatid ba na sisiraan yung kapatid? Tama. Hindi po. Kasi ako po, kami ni Utol, may mga talaga kami plano na sabay-sabay kaming aangat ba. Kung aangat man siya, meron ding aangat din ako. Gusto kasi namin na nagtutulong-tulungan kami ba. Kasi may mga pangarap kami noon pa, nung maliit pa kami, grabe na yung pangarap namin. Kasi nung boxing pa nga kami, nung maliit pa kami, ang gusto lang namin, makapunta kami sa ibang bansa, sa ibang lugar. Lugar pa lang yun dati. Gusto lang namin pumunta. Mali sabi mo eh. Sabi mo, Cebu pa lang, makapunta ka, masaya ka na eh. Oo, sa ibang lugar lang, yun lang talaga, yung namin. Tapos kahit bayaran lang kami ng kunti, yun lang yung namin. Tapos yun nga, na punta si Utol sa ganon. Kaya yung pangarap namin, nilakihan na namin.